Alas 5 na ng hapon, kaya kailangan ko na maghanda para sa hapunan namin. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna magkape. Nasanayan ko talaga na magkape muna. Bago natin simulan yung mga gawain natin ngayong hapon at ayan, magkakape muna tayo. Ito talaga pinakauna kong ginagawa tuwing hapon. Kaya minsan tuwing hapunan talaga, hindi na masyadong marami yung kinakain ko kasi may kinain na ako bago maghapunan. Minsan pa nga kapag maaga ako nakakapagluto, hindi pa umaabot ng alas 5, ayan, kumakain na rin ako. Kumbaga parang tanghalian ko na din to kasi minsan talaga pag wala akong kinain sa tanghalian, nagkakape ako tuwing hapon. Kaya siguro din talaga hindi ako tumataba kasi minsan lang talaga ako kumain ng tanghalian. Minsan naman kasi yung agahan ko napupunta na sa tanghalian ko kaya ayun, wala na akong tanghalian na nangyari. Pagkatapos ko pala magkape, chinek ko yung ref namin kung anong pwedeng lutuin ko dito. O ayan, nakikita nyo, tubig lang talaga yung laman dito. Dalawa lang talaga yung laman ng ref namin dito. Kung hindi tubig, ito yung mga ulam. Meron pa pala kami isda dito, kaya ito na lang muna yung piprituhin ko kasi medyo masarap din naman to. Ibababad muna natin to sa tubig kasi nag-yelo talaga. Sobrang tigas niya talaga. Kapag bumibili pala ako ng ulam dito sa bahay, pang isang lingguhan na yan, tulad na lang ng isda, manok, ganyan mga klaseng ulam, pinag-i-stock ko lang talaga dito sa ref namin. Ewan ko din ba, pero ang tamad ko talagang lumabas sa bahay. Gusto ko lang talaga lumabas kapag kailangan lang. Kapag gusto ko naman magluto ng ulam na gulay, pumupunta lang ako dyan sa labas namin kasi meron namang tindahan at dyan lang ako bumibili. Yung mga karne kasi ayaw kong bumili dito sa labas namin kasi feel ko talaga parang naka-frozen din. Iba din kasi kapag palengke ka bumili ng karne kasi makakapili ka pa ng presko. O ayan, while nagbababad pala ako dito, inaayos ko din pala yung mga plato na pinaghugasan ko. Kapag hapon talaga, pinag-iisa ko na lahat ng mga gawain ko. Ewan ko ba, dito lang naman talaga ako sa bahay pero ang dami kailangan gawin. Ang lagayan ko pala dyan sa taas, kung napapansin nyo, yan yung gusto kong gawin nung nakaraan kong unang video pero hindi ko nagawa, pero buti na lang talaga nagawa ng partner ko. Parami na din kasi yung mga gamit namin dito sa bahay. Hayaan nyo na rin na ganyan yung plywood ko kasi wala pa talaga akong ipagpapalit dyan. Pero plano ko din naman na hindi na ako bibili ng plywood, lagyan ko lang talaga siya ng wallpaper. O diba kanina nag-ayos ako ng mga pinagugasan ko pero ngayon meron na naman akong hugasan. Akala mo talaga ang daming tao dito sa bahay pero dalawa lang talaga kami. Pero sa totoo lang, yung pinagtaob ko kanina ng mga plato, yun yung hinugasan ko kagabi at ito naman yung hinugasan ko ngayon, ito yung ginamit namin ngayong araw. O diba hindi halatang matamad talaga kahit nasa bahay lang. Kunyari lang talaga nagtitipid ng tubig pero ang totoo talaga tamad talaga maghugas sa umaga. Pagkatapos ko pala maghugas, ayan, kinuha ko na yung mga sampayan ko. Ito yung pinaglaban ko kagabi at ayan, sobrang dami. Ewan ko ba, dalawa lang kami pero tingnan nyo naman yung nilabhan ko. Pagkatapos naman ito at ayan, magsasaing na naman ako. Yung nagtatrabaho talaga para sa atin, hindi lang talaga nila alam na maraming gawain dito sa bahay. Lalo na sa tuwing hapon talaga, ang dami mong kailangan tapusin. Pagkatapos ko naman magsaing nito at ayan naman, magluluto na naman ako para sa ulam namin ng hapunan. Kung hindi nyo lang talaga alam, itong mga ginagamit ko sa pagluto namin sa bahay, katulad na lang nitong kawali ko at saka yung nilagayan ko kaninang mantika. Padala lang po talaga yan sa akin at wala akong binayaran nun. Ang dami ko nang naipon dito sa bahay ng mga gamit namin pero lahat yun ay libre lang. Kaya nakakatuwa talaga sa puso na pinili ko talaga tong journey sa buhay ko. Hindi pa naman ako masyadong kilala sa industry na to pero talagang natutuwa talaga ako kasi may mga brandang nagtitiwala sa akin. Lalong-lalo na talaga sa pagiging TikTok affiliate ko. Grabe, doon talaga nagsimula yung journey ko. At ayun na nga, sa pangalawang pagkakataon, magugupitan ko na naman tong aking mga talbos na tinanim dito sa bakura namin. Masarap din kasi to pang partner doon sa pinirito kong isda, kaya ayan, hinugasan ko na. Ito pala yung pangalawang harvest ko dito. Kung hindi nyo na itatanong, ito yung binili ko na 10 piso lang at tinanim ko lang dito sa bakura namin. At ayan, 2 beses ko na siyang nakuhanan uli ng gulay. Ika nga, may kasabihan tayo na kapag may tinanim, meron kang aanihin. Wala din pala akong ilalagay nito, basta lulutuin ko lang siya sa sariling tubig niya. Sa unang kulo pala nito, ayan, babalik rin lang natin. So makita nyo naman dito, wala akong nilagay tubig. So sariling pawis lang talaga niya yan ang andyan. Ang gusto ko pala dito sa talbos kamote, lalo na pag ganito, parang yung half cook lang. Basta ganun yung gusto ko kasi masarap para sa akin. At ayan, ito na yung ulam natin ngayong hapunan. Meron tayong piniritong isda at meron din tayong talbos na kamote. O diba ang sarap niya? Basta meron tayong makakain, ako okay na yun. Wag na tayong maghanap pa ng iba kasi hindi pa naman natin afford.